Ang pagpapakasal ay hindi minamadali. Kinakailangan muna nating kilalaning mabuti ang taong pakakasalan. Kailangan nating makita at malaman ang totoong intensyon ng tao at totoong pag-uugali. Marami ng krimen ng pagpatay sa mga asawa. Ito marahil ay dahil sa mga pagbaliwala ng mga senyales o red flags sa unang mga ilang araw, buwan at taon ng relasyon. Sa pag-aakalang mababago naman ang taong minahal at pakakasalan. Si Joanna Rachel Simpson ay pinanganak noong taong 1964. Ang kanyang mga magulang ay sina Diana Parks at Chris Simpson. Nag-aral si Joanna sa York College for Girls ngunit taong 1974, ang kanilang pamilya ay lumipat sa Laxey sa Isle of Man at doon itinuloy ni Joanna ang pag-aaral. Nag-aral din si Joanna ng grammar school sa Oxford. Pagka-graduate niya sa kolehiyo ay nagtayo ng award-winning na bed and breakfast si Joanna sa Windsor Great Park. Ayon sa kanyang mga kaibigan na sina Hetty at Belinda, si Joanna ay mapagmahal, mabait at maalagang tao. Si Robert Brown ay nagmula sa Edinburgh. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang shipyard at ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho sa Bank of Scotland. Bata pa lang si Robert ay pangarap na niya ang maging isang piloto. Mahilig din si Robert na tumakbo at simulang nasa university ito ay sumali na siya sa mga running competition. Katunayan ay nakatatlong beses na siyang tinanghal na champion sa UK trail running. Natupad ni Robert ang kanyang pangarap na maging piloto at naging piloto siya ng British Airways. Kadalasan ang rota niya ay papuntang San Francisco, Los Angeles at Hong Kong. Kilala si Robert na tahimik, hindi pala kaibigan, arogante at mahirap pakisamahan. Si Joanna ay dati nang ikinasal ng 3 taon at nauwi sa divorce ang kanilang relasyon. Sobrang naging apektado si Joanna sa nangyaring divorce at sobrang na-down. May kaibigan si Joanna na nagngangalang Andy na nagtatrabaho bilang purser ng British Airways. Niyaya niya si Joanna bumiyahe kasama siyang papuntang South Africa. Bumiyahe sila noong March 1998 at doon pinakilala ni Andy si Robert kay Joanna. Agad na nagkamabutihan ng dalawa at hindi nagtagal ay naging magkarelasyon. September 1998 ay lumipat na si Robert sa bahay na binili ng unang asawa ni Joanna sa kanya. Nag-propose ng kasal si Robert kay Joanna sa Hong Kong noong Christmas Day ng taong 1998. Nagpakasal sila noong February 13, 1999 at maliit na seremonya lamang na dinaluhan ng 20 katao sa Ascot. Katunayan bago sila ikinasal ay pinapirma pa si Robert ng prenup agreement ng ama ni Joanna at pumayag naman si Robert at sinabi hindi siya interesado sa pera ni Joanna. Pagkatapos ng kanilang kasal ay pumunta sila sa Cape Town sa South Africa para sa kanilang honeymoon. Doon ay nakita kaagad ni Joanna ang ugali ni Robert. Napaka-arogante at bastos nito makitungo sa mga hotel staff. Habang nasa kwarto ay tinawagan ni Joanna ang ina at sinabing nagsisi siya na nagpakasal kaagad kay Robert. Katunayan kahit ang mga crew ng British Airways ay may parehong reklamo din sa pag-uugali ni Robert. May lumabas pa na balita na may karelasyon si Robert na isa sa mga crew ng British Airways. Nabuntis si Joanna at ipinanganak niya ang kanilang unang anak na lalaki na si Alex noong December 1999 at sinundan kaagad ng pangalawang anak na babae na si Katie. Habang tumatagal ay nag-iba ang takbo ng relasyon ng mag-asawa. Mas lumala ang pagiging bastos at mayabang ni Robert. Katunayan ay kahit si Joanna ay pinapahiya niya sa harap ng mga kaibigan nito at lagi niyang ipinaparamdam kay Joanna na wala itong silbi. May mga pagkakataon pa na pinagdududahan niya si Joanna na may lalaki at tinututukan niya ito ng kutsilyo at sinabing pag ng lalaki ito ay papatay niya ito. Noong January 2007 ay pumunta si Joanna sa marriage counseling. Layunin ni Joanna na maisalba ang kanilang relasyon ni Robert para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Noong February 2007, habang nasa Hong Kong si Robert para sa trabaho, ay tumawag ito kay Joanna para sabihin ang mga madilim na plano na pumapasok sa kanyang isip. Ayon kay Robert ay minsan naisip niyang patayin si Joanna at dalawa nilang mga anak gamit ang wasay.
At naisip din niya minsan na magpakamatay sa pamamagitan ng pagpapacrash ng eroplano. Sa narinig ay natakot si Joanna kaya napagdesisyonan nitong tawagan ang katrabaho ni Robert para tanungin kung okay lang ba ang asawa. Sinabi ng katrabaho ni Robert na maayos ito at wala naman siyang napapansin na kakaiba kay Robert at masigasig ito. Doon naisip ni Joanna at ng kaibigan nito na baka sinasabi lang yun ni Robert para ma-stress at ma-pressure ang asawa. Dahil sa mga nangyayari sa relasyon ng dalawa ay hindi na kinaya ni Joanna. Nakapagdesisyon itong makipag-divorce kay Robert para na rin sa kapakanan at kaligtasan nilang mag-ina. Ang divorce proceedings ay nagsimula noong autumn ng 2007 hanggang 2010. Lumipat ng ibang bahay si Robert kasama ang bagong girlfriend na isang flight attendant. Ngunit parang hindi matanggap ni Robert ang kanilang divorce dahil sa iniisip niya na malaki ang mawawala sa kanya lalo na pagdating sa pera. Nakakatanggap ng pananakot si Joanna mula kay Robert at paminsan-minsan ay bigla na lang itong pumupunta sa bahay ni Joanna. Dahil doon ay natakot na si Joanna sa kanilang kaligtasan. Kinausap niya ang kanyang kapatid na lalaki na siyang nagpadala ng pansamantalang bodyguard sa kanilang bahay. Tumating na din sa puntong nag-file na ng restraining order si Joanna laban kay Robert. Napagkasunduan din nila na paminsan-minsan ay kay Robert ang dalawang bata. Bago ang insidente ay dinala ni Joanna ang kanyang mga anak sa bahay ng kanyang ina dahil sa school holidays. Kasunod noon pagkatapos ay kay Robert naman magbabakasyon ng mga bata. Ayon pa sa ina ni Joanna na nung sinundo niya ang mga bata ay nakita niyang napakasaya ng itsura ng kanyang anak at maaliwalas ang mukha. Ang hindi niya alam ay yun na palang huling pagkakataon nang magkikita sila. Pagkabalik nila ay doon na muna ang mga bata kay Robert samantalang si Joanna ay kasama naman ang mga kaibigan. Hapon ng October 31, 2010, oras na para ibalik ni Robert ang mga bata kay Joanna. Sobrang excited si Joanna na makita ulit ang mga anak. Nagluto pa ito ng chicken curry at nag-bake pa ng chocolate cake. Kausap ni Joanna ang kaibigan habang inaantay ang pagdating ng mga anak. Noong mga oras na yon ay walang ibang kasama si Joanna na di pangkaraniwan. Dahil simula ng divorce nila ay hindi na nawawala ng kasama si Joanna dahil sa takot nga ito kay Robert. Lalo na sa tuwing susunduin ni Robert at ihahatid pabalik ang kanilang mga anak. Noong mga panahong yon ay tiwala na ang mga kaibigan ni Joanna na minsang naiiwan itong mag-isa sa pag-aakalang hindi naman na manggugulo si Robert. Sa pag-aakalang nakamove on na ito, lalo pat 6 na buwan ng buntis ang bago nitong girlfriend. Pagkarating nila sa bahay ay agad na pumunta sa family room ang mga bata. Kasunod noon ay narinig ng mga bata na nagkakasagutan na sina Joanna at Robert. Kasunod ay agad na pinalo at hinampas ni Robert ng martilyo si Joanna sa ulo ng 14 na beses. Dahil sa narinig na nag-aaway ang mga magulang, ang anak nilang si Katie ay lumabas sa hallway ng bahay at nakinig at bahagyan nakita ang mga pangyayari. Nakita pa niyang binalot ni Robert si Joanna ng malaking plastic at inilagay sa trunk ng kanyang sasakyan. Kasunod noon ay agad itong umakyat sa master's bedroom ng bahay at tinanggal ang CCTV. Nung akmang paalis na si Robert ay tumakbo ang mga bata papunta sa kanya at tinanong ang ama kung ano ang nangyari. Agad na inutusan ni Robert ang mga anak na sumakay sa kanyang sasakyan. Alam ng mga bata lalo na si Katie na nasa trunk ang kanilang ina, kaya nagtanong pa siya kay Robert kung dadalhin ba nila si Joanna sa hospital, ngunit hindi sumagot si Robert. Hinatid niya ang mga bata sa bahay nila ng girlfriend at saka umalis. Nawala si Robert ng halos 12 oras at pinatay pa ang kanyang cellphone. Dinala ni Robert ang katawan ni Joanna sa malayong lugar sa Windsor Great Park kung saan dati na siyang naghukay ng napakalalim na libingan para kay Joanna. Inilagay muna niya ang katawan ni Joanna sa isang malaking plastic box bago ito ilibing ng tuluyan. Sa kasunod na araw, November 1, ay may nakaschedule na flight si Robert. Ngunit hindi ito pumasok at nagdahilan na may sakit. Tumawag siya sa 999 at mahinahong sinabi na magpapa-appointment siya at hindi niya sinabi ang ginawa sa asawa. Hello, Thames Valley Police, Nicole speaking. Yeah, hello. I'd like to make an appointment to come in regarding an incident that occurred yesterday. Okay. Can I ask what the incident was? It's of a domestic issue. I mean, it's a serious domestic, if you want. The incident's of a serious nature. Yes, last night. Right, and you're both okay, are you? You're not. None of you are harmed at all, are you? Well, we have one person is. Right.
Okay, is that person seek any medical attention? Do you know? Do they need it? No. No. And you've got children involved as well? Yes. My name is Robert Brown. And an address for you, please, Robert. It's Springfield, North Street. Natagpuan ang katawan ni Joanna 5 araw matapos ang krimen. Dinala mismo ni Robert ang mga pulis sa lugar kung saan niya inilibing si Joanna. Halos hindi na makilala ang mukha ni Joanna. Sinabi ng anak nilang babae sa mga pulis na narinig niya nagkakasakitan ng kanyang mga magulang nung araw na yon. At nakita pa niyang inilagay ni Robert si Joanna sa sasakyan. May nakita pa ang mga patak ng dugo sa driveway ng kanilang bahay at talsik ng mga dugo sa hallway. Nagsimula ang paglilitis noong May 2011. Nag-plead ng not guilty si Robert at sinabi hindi niya sinasadyang patayin si Joanna. Nagulat na lamang daw siya na nakita niyang duguan ng dating asawa. Sa kabila ng mga ebidensyang nakita na pinagplanuhan at pinaghandaan ni Robert ang krimen, ay ganun na lang ang pagtanggi nito. Sinabi ni Robert sa korte na siya ay may adjustment disorder. Ang adjustment disorder ay ang labis na reaksyon sa stress na nagdudulot ng negatibong pag-iisip, matinding emosyon at pagbabago sa pag-uugali. Ang reaksyong ito ay mas matindi kumpara sa pangkaraniwang reaksyon ng mga normal na tao. Kaya ito ay maaring magdulot ng maraming problema sa pakikisalamuha sa ibang tao o sa pamilya, gayon din sa trabaho. Napawalang sala sa kasong murder si Robert ng jury dahil sa naniniwala sila na si Robert ay isang mapagkakatiwalaang piloto. Sa korte ay makikitang umiiyak at humingi pa siya ng tawad sa mga magulang ni Joanna. Ngunit ayon sa pamilya ni Joanna, ayun lang ang unang beses na humingi ng tawad si Robert. Nag-plead guilty si Robert sa kasong manslaughter. Siya ay sinentensya ng 24 years na pagkakakulong at karagdagang 2 taon para sa obstruction sa execution ng kanyang duty. Binigyan si Robert ng parol matapos ng 13 years nitong paninilbihan. Ang ina ni Joanna at ang kaibigan nito ay walang kapagurang nag-campaign laban sa mababang sentensya kay Robert. Natatakot din sila na kapag nakalabas si Robert ay baka gawin niya ulit ito sa bago niyang karelasyon. Ngunit sa tulong ng Secretary of State for Justice na si Alex Chok ay napigilan ang maagang parole para kay Robert at inirefer ang kaso sa parole board para ma-review. Muli nilang tinutukan at binigyang diin ang kaso ni Joanna at inassess kung si Robert ba ay banta sa publiko kung ilalabas ito ng mas maaga. Kung makikita nilang malaking banta pa si Robert, ay kinakailangan nilang i-review ang kaso nito kada taon. Tribute to Joanna's mother and to Joanna's friends for the tireless campaign they've made. So I made an undertaking to them that I would do everything I properly and lawfully could to ensure that justice was done in this case. And that's why, using the powers that are available under the 2022 Act, I have exercised my discretion to block his automatic release, which would otherwise have happened. Matapos ng kanyang pagkamatay ay naiwan sa kanyang ina ang 2 nilang anak. Ang Joanna Simpson Foundation ay itinatag ng kanyang pamilya para suportahan ang mga batang apektado ng domestic violence o pagpatay. Shout out kay Nel Inampo at Sans TV ng Hong Kong. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!